Ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga bata. Magandang hapon po muli mga kapuso. Ako po ay maghatid na naman po ng mga ganap sa episode ng Abot Kamay na Pangarap. Kasalukuyan nga po na wala pang malay si Dr. Carlos dahil nga po sa pagkakabaril sa kanya ng tauhan ng pulis na kung saan ito po ay inutusan ni Moira. Samantala, galit na galit naman si Joey dito sa ginawa ng kanyang mami Moira dahil nga po nadamay si Doc Carlos na siya po ang tunay na ama ni Zoe at inosente. Kung kaya't sinabi nga ni Zoe na kapag mayroong mangyaring masama dito kay Doc Lyndon, kapag isunod na naman niya na pagtangkaan ang kanyang buhay ay talagang itatakwil na niya ang kanyang ina na si Moira. At natakot nga naman si Moira dito sa sinabi ng kanyang anak na si Zoe. Samantala, sa pag-uusap naman po ni Lynette at Doc Lyndon doon po sa room ni Dr. Carlos, sinabi po ni Doc Lyndon na nakukonsensya siya dahilan nga po sa kanya kung kaya't nabaril si Dr. Carlos. Ngunit sinabi naman po ni Lynette na wala siyang kasalanan sa pangyayari dahil hindi naman niya kagustuhan ang nangyaring barilan. Samantala, doon naman po sa Eat Streets ay dahil nga po sa nabalitaan o napanood ni Josa ang pangyayari na nagkaroon ng barilan doon sa gymnasium at nandoon nga si Annalyn ay agad niyang pinuntahan sa Eat Streets upang sa ganon ay kumustahin kung ano ang kanyang kalagayan, kung nasaktan ba siya sa nangyaring barilan. At dito nga tuwang-tuwa si Annalyn nang makita ang kanyang ninang Josa at niyakap nga po niya ito. Tuwang-tuwa naman si Lynette at Aling Susan dahil simula na iyon ay nagkabati na sila ni Josa, kung kaya't masayang masaya lalong-lalo na si Lynette dahil nga po alam naman natin na noon ay galit na galit talaga si Josa dito kay Lynette dahil siya ang sinisisi niya sa pagkamatay ng kanyang asawa na si Cromwell. Samantala, doon naman po sa bahay nila Moira, nagtataka si Doc RJ dahil nga walang laman ang kanyang cellphone na ginagamit, kung kaya't hinanap nga po niya ang kanyang lumang cellphone. So guys, unti-unti na siguro nakaalala si Doc RJ, no? Dahil naalala niya ang kanyang lumang cellphone at tinanong nga niya kay Zoe kung nasaan ang cellphone na iyon. At hindi nga alam ni Joey ang kanyang sasabihin at natakot nga siya na makuha muli ni Doc RJ ang cellphone, kung kaya't sinabi nga niya dito kay Moira na hinahanap ni Doc RJ ang kanyang lumang cellphone. Samantala, naisip naman ni Annalyn ang cellphone na iyon, kung kaya't nagpasama siya dito kay Josa, ngunit una muna ay tinawagan nila si Bogs para sa ganon ay alamin kung nandoon pa ang cellphone. Ngunit sinabi ni Bogs na mayroon daw gustong bumili at sinabi naman ni Josa na kung magkano ang patong ay babayaran niya para makuha lamang nila ang cellphone dahil nga hinahanap na iyon ni Doc RJ. Kung kaya't agad-agad na pumunta sina Josa, Doc RJ at Annalyn doon kay Bogs na kung saan po ay nandoon ang cellphone ni Doc RJ. Na ito po ang susi ng lahat kapag mapanood nila ang video na ginawa ni Doc RJ noon na si Moira nga ang dahilan ng kanyang pagkaka-amnesia dahil nga po nabagok ang kanyang ulo sa hagdanan. Dito na talaga malalaman ang pinakatago-tago nila Moira at Zoe. Malalaman na rin nila na si Zoe nga ay hindi anak ni Doc RJ. So thanks for watching. Keep going lang po tayo sa panonood. Bye-bye!